Freya? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ka pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito?
At dahil Mother's Day ngayon, ibibili natin ng regalo ang Mother Earth natin. Hindi kasi alam ni Mama na lalabas ako today. Kasi actually kakaalis lang niya, may pinuntahan siya. Tamang-tama, opportunity na to na makakaligwak na ang dalaga niya. Ganon ba? So let's go mga mima ko, samahan niyo ko. Bago nga pala ako malis ng bahay, nagpaalam muna ako sa papa ko at sinabi ko na rin sa kanya yung plano kong surprise para kay mama. Nagbiruan pa kami dito at binalaan niya nga ako na wag daw ako magpapagabi o wag daw ako masyadong magtatagal dahil delikado daw sa daan. Kasama ko nga pala lumabas yung isa kong kapatid at ang pinsan kong babae. At dahil wala pa nga kaming magarang sasakyan, nag-commute muna ang mima nyo. Malay nyo, balang araw or hindi na masyado magtatagal, magkakaroon na rin ako ng magarang sasakyan. Dumating na nga kami sa aming pagbibilhan ng regalo para kay mama. At dito lang naman yan sa City Mall ng Isolan, Sultan Kudarat. Pagpasok nga namin dito mga mima, may sumalubong kaagad sa akin na babae. At kinilayan pa nga ang mima nyo. Hindi sana ako papayag mga mima ko, pero mapili talaga siya at sinabi niyang pang-attendance niya daw ito. Kaya kahit ayaw kong magpakilay, nagpakilay na lang talaga ako mga mima ko. At wala na ngang patumpik-tumpik mga mima ko dahil naghanap na nga ako ng bag na ireregalo ko kay mama. At nakahanap naman ako kaagad ng magandang bag na babagay talaga kay mama, pero yun nga lang, hindi ko na ito na-videohan. Bumili na nga rin ako ng maliit na cake para kay mama para mas matuwa siya sa mga ibibigay ko. At dahil alam kong mahilig si mama sa mga dress, binilhan ko na rin siya nito ng dalawa. Bago kami umuwi, kumain muna kami dito sa Mang Inasal dahil nagre-reklamo na yung kapatid ko dahil nagugutom na daw ito. So pauwi na nga kami mga mima ko at excited na nga akong maibigay yung mga binili ko para kay mama. Sana talaga magustuhan niya ito at ma-appreciate niya. So kakarating lang namin mga mima and hindi na ako makapaghintay. Ibibigay na natin to kay mama. Ito lahat yung nabili ng mima nyo. Ito, dress, tsaka bag ni mother. Tsaka meron din siyang cake. Kaya samahan nyo ako. I-surprise natin at ibibigay na natin to sa kanya. Go! Hi Ma! Happy Mother's Day! It's for you! Emotional. Emotional lang. Ay, sana Nakita nga kami ng iba namin mga kapitbahay, kaya nagsilapitan na rin sila mga mima ko. Binibiro pa nga nila dito si mama. Sa mga oras na to mga mima ko ay hindi na alam ni mama kung ano yung sasabihin niya. Kaya ang ginawa ko, niyakap ko na lang siya. So habang busy si mama sa pagbukas ng mga regalo ko sa kanya, ay binuksan ko naman yung lagayan ng cake, baka kasi nasira na nga ito sa dami naming pinamili. At hindi nga ako nagkakamali mga mima ko dahil nasira na nga yung pinakamagandang itsura ng cake na binili ko. Sos Mariosep! Pero ayos lang yan dahil pwede pa naman yun siyang kainin. Kaya go lang. Di ba, mother? Wow. O, di ba? Thank you, baby. Wow, ang ganda ng bag. Nagtanong pa talaga si mother kung para daw ba talaga sa kanya yung mga pinamili ko dito, mga mima ko. Baka daw kasi for content lang. Nakakaloka ka talaga, mother. Pero sabi ko sa kanya, sayong-sayo yan lahat, mother. Diyos ko. Yan yung dahilan kung bakit ako umalis at lumabas. Binilhan kita ng mga regalo dahil Mother's Day ngayon, mother. Ano ka ba? Kaya naman, sobrang saya niya at hindi daw niya in-expect na bibilhan ko siya ng mga regalo, mga mima ko. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa pag-iintindi at sa pagmamahal po palagi, Mama. Alam mo, Ma, kung papapiliin man ako ng bagong mama, ikaw na ikaw pa rin ang pipiliin ko, uunahin at mamahalin ko. Happy Mother's Day, Mama ko. Mahal na mahal po kita. At para naman po sa ibang mama, nanay, at sa mga nagpakananay, Happy Mother's Day din po sa inyong lahat. Proud po ako sa inyo at mahal ko po kayo. Talagang ito na ako
cantamos.